plano ni Coach Tim Cone para sa Gilas team sinasang-ayunan ng mga players na kanyang pinili. Sa ATC may nasabi rin tungkol kay Justin Brownlee at kay Soto solid defensive plays na nagpawaw sa mga fans at maging sa mga commentators. Yan para sa video natin ngayon, umpisahan na natin. Kay Soto defensive plays na muna tayo bago ang nalalapit na ensayo ng Gilas sa Inspire Sports. At sa play na ito, walang gaanong ginawa si Kai kung hindi ay timingan ang bola mula sa kamay ni Togashi. Nagawa ni Kai na i-block ang attempt, bola na punta sa team ng Yokohama. Taas ng kinaroroonan ng bola sa play na ito pero itong si Kai Soto nagawa pa rin na abutin at i-block ang tira. Isang magandang defensive play mula kay Kaiju na nagpahiyaw sa mga fans at maging sa mga commentator na rin. Nagpapakita lamang na kapag si Kaiju ang nagbabantay sa loob ng paint ay hindi magiging madali ang opensa para sa kanilang kalaban. Lumipad ang bola sa eksenang ito dahil sa depensa ni Kai Soto at makailang ulit niyang ginawa ang depensang ito sa Japan B1 B-League at sa kanyang bagong team na Yokohama B Corsairs. Mas tumitindi ang depensa ni Kai Soto sa loob ng paint ngayon at maging yung opensa nga rin niya ay mas lumalakas na rin. Huling-huli ang bola sa play na ito, talagang nagliliparan rin kapag si Kai ang nakabantay at maganda ang posisyon niya sa loob ng paint, hindi pinalusot ang tira, napahiya ang opensa ng kalaban sa play na ito. Maging dito ay walang kawala ang bola, sinupalpal ni Kaiju at napaka-epektibo ni Kai Soto bilang isang defender lalong-lalo na sa loob ng paint dahil sa kanyang height at magandang pag-timing sa bola o tira ng mga kalaban. Solid rin ang pagkakabutatan ni Kai Soto sa kanilang kalaban na players sa eksenang ito. Depensa ni Kai Soto talagang napakasulido sa loob ng paint. Sinubukan na postehan si Kai sa play na ito pero itong si Kai hindi nagpatinag, sinundan ang kanyang binabantayan at naibigay at ang magandang depensa, hindi nakuhan Kai ang rebound at napunta ito sa kanilang kalaban pero Kai Soto humirit na naman ng isang magandang depensa, pinalipad ang bola gamit ang kanyang Kaiju block. Isang legit na rim protector itong si Kai Soto at kita nga rin yan sa kanyang laro. Madalas na makakuha si Kai ng butata sa kada laro, nagpapatunay na maganda nga rin ang kanyang depensa. Sinubukan ng kanilang kalaban na daanin itong si Kai sa pamamagitan ng bilis pero Kaiju nakasunod at nahuli pa rin ang tira mula sa likod. Iba talaga ang depensa ng mga 7-footers sa loob ng paint at nagagawa niya na mahabol ang mga tira kahit na nasa likod pa nga ito. Pinostehan si Kai dito pero naging matatag ang tuhod ni Kaiju, hindi bumagsak, inabsorb ang contact. Ang resulta, good defense at dahil sa depensa nakuha ng Yokohama ang bola. Ito pa yung nakita natin. Pinipilit na ni Kai Soto na makipagsabayan sa pisikalan at mas nakakayanan niya ngayon na i-absorb ang mga body contact laban sa kanya. Kahit nakataas kamay nga lang si Kai dito ay good defense pa rin ang naging resulta. Taas na naman ng pagkakahuli ni Kai sa bola, butata inabot ng kanilang kalaban sa play na ito. 24 seconds violation ang nangyari dito at dahil ito sa Kaiju defense, lipad ang bola. Kahit may mga magandang galaw nga rin, ang kalaban ni Kai ay nagagawa pa rin niya na makapagbigay ng magandang depensa. Kagaya dito, may payoro step pa ang import pero Kai Soto matangkad at maganda nga rin ang pag-timing sa eksenang ito. Inamin ni Coach Tim Cone na talagang injured si Brownlee noong Asian Games at in pain si JB habang naglalaro ito para sa Gilas team at nalampasan ito ni Brownlee sa kagustuhan nga rin niya na mabigyan ng karangalan ang bansang Pilipinas sa larangan ng basketball sa Asian Games at nagtagumpay naman sila dito. Pwedeng naging blessing in disguise ang pagkakaban sandali ni Justin Brownlee at naging daan ito para makarecover siya ng gusto at ngayon nga ay no more pain para dito kay Justin Brownlee at mas magiging maganda at magaan ang laro niya dito sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ayon naman kay Chris Newsom ay handa na ito at excited na rin sa Gilas camp under kay Coach Tim Cone. Nakita nga natin na maganda ang nasabi ni CTC yung plano niya na magkaroon ng mga players na maglalaro ng 4 years para sa Gilas team dahil hindi na magiging problema ang chemistry kapag sila palagi ang magkakasama at naglalaro sa kada FIBA competitions. Maganda ang plano ni Coach Tim Cone at maging ang mga players na pinili niya ay positibo lahat ang pananaw sa plano ni CTC at nagpapakita lang na may tiwala sila sa plano ni Coach Tim Cone na kanilang gagamitin para makapagtala ng basketball history dito sa Asia. Game 6 na nga rin ng PBA at pwedeng tapusin na ng SMB ang serye at pwede rin na magawang ma-extend pa ito ng Magnolia Hotshots at mauwi sa Game 7. Sa EG Perez at Fajardo ang mga players ng SMB nakasali rin sa lineup ng Gilas para sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers at mainit-init rin ang laro nilang dalawa dito sa finals. Halos handa na nga ang karamihan ng mga players ni Coach Tim Cone at maganda nga rin ang kanilang nilalaro kagaya ni Kai Soto
na mula sa Japan B1 B-League, Kevin Kiambao na naglaro sa team ng Strong Philippines, Dwight Ramos at iba pa. Masasabi natin na halos nasa kondisyon ang mga players ni Coach Tim Cone at karamihan nga rin sa kanila ay nagkasama na sa FIBA World Cup at nakikita natin na magiging maganda ang resulta ng Gilas ngayong first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kapag nanalo ang SMB sa Game 6 ay asahan natin na magsisimula na ang Gilas practice at wala na ngang pahipahinga para kina Abay at CG Perez, diretso na ang mga ito sa preparasyon para sa FIBA Asia Cup qualifiers.